Kulit inumpisahan na naman! Wala ka, Silve. Ayan, inulit pa po ko! Ay, di. Patunayan mo na may silbi ka. Eh, paano po? O, ganito ah. Makinig kayo sa akin. Maglalakbay tayo para tukuyin ang hiwaga ng kalawakan. Ay! Gusto ko yan! Gusto ko yan! Paano ko mapapasanayan ang silbi ko? Madali lang. Nakahanda ng SSC ng eskwela. Meron ng mga baterya, handa ng kumot at ang ating mga tulugan, at Maliban sa pagkain. Yan ang ba problema? Pagkain? Ang dali-dali naman yan. Alam ko ang sagot. E di magbaon tayo ng pinata. Dali-dali. Ano, pulitap. Pulitap. Ano? E di meron na akong pizza, di ba? Oo, O, teka. Sabihin na nga natin ganun. Eh, paano kung 1,000 taon tayo maglalakbay? ito na ang dito mo. 1,000 taon? E di magbaon tayo ng 1,000 pinata. Oo nga pala, no? Hindi nga pala kasya dito ang libo-libong mga dilata. O sige, ngayon, ugat puno. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Eh, ano nga ba, Bok? Kaya nga kita pinatawag, ugat puno. Kasi napagkasunduan ng grupo na magtanim. Magtanim? Magtatanim ng gulay at palay dito sa loob? Tumpa! At dahil ikaw lang ang puno rito, siguro naman alam mo kung anong pinakamagandang paraan ng pagtatanim para dito sa SS Sineskwela. Ha? Man. Ay, malamang talagang ano lang. Wala. Wala. Hindi. Walang silbi, ha? Maghintay lang kayo dito. Patutunayan ko. Pero, o basta alalayan niyo rin si ugat puno Pag kailangan niya ng tulong, tulungan niyo rin siya. Panahon na kasi para maintindihan niya ang pagiging ganap ng isang puno. Walang problema, Bok. Ayun. Bahala. Pop, narito kami sa gubat ni Ugat. Kausap niya si kagalang-galang na punong bayan. Ay, punong bayan. Tulungan niyo naman ako. Kasi kailangan kong patunayan sa kanila na ako'y may silbi. Matutulungan kita kung tutulungan mo ang sarili. Oo nga po punong bayan. Kaya nga po tinutulungan ko ang sarili ko na itanong sa inyo kung anong paraan ng pagtatanim ang bagay sa loob ng sasakyan namin. Bueno. Ano ba itatanim mo? Gulay, palay, para sa isang mahabang paglalakbay. Halaman bilang pagkain. Ugat, dapat mong mabati na hindi lamang pagkain ang silbi ng halaman. Sa mahabang paglalakbay, kailangan ding may tanim kayong tulad ng damong Maria. Ito lang masasabi ko, Ugat. Kaming mga halaman ay gamit din sa panggagamot. Tulad ko, ang damong Maria ay mabisang gamot sa sakit ng ulo. At meron din kayong dapat na tanim tulad nitong pinya. Ako naman si Pinya. Bukod sa pwede akong kainin, meron din akong silbi bilang tela para sa inyong barong, pantalon, Kung sabihin, damit? damit. Ang daon ko ay may matitibay na fibers na pwedeng gawing himay-may ng damit. Tatandaan mo meron pang ibang dapat na tanim. Kailangan may tanim din kayong rubber tree. Diyan kayo kukuha ng goma para sa inyong gulong sa inyong paglalakbay. At dapat din na magtanim kayo ng apitong. Ito ay may dagta o oleoresin na maaaring magliyab. Meron din itong hydrocarbon, isang elementong matatagpuan sa ibang produktong petrolyo. Kaya yan. Pwedeng panggatong o sulok. Pwede rin gasolina. Ay! Ang galing! Meron ng halamang may gamot, halamang damit, meron ding halamang sumisindi. Uy, hindi ko alam yun. Ang galing! Marami pa siyang dapat malaman. Oo, halamang, oo. Pero ugat, natanda mo,
Kapag may tiyaga, may nilaga. Bob! Oh! Ayan! 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 Marami na pala akong silbi. Alam nyo, marami na rin akong alam tungkol sa halamang pagkain, sa halamang gamot, at saka yung tungkol dun sa apitong, isa itong kahoy na panggatong. Hindi lamang yan panggatong. Ito ay pwede ring pagkuhanan ng fuel. Mayroon ding halaman na nagagamit na palamuti tulad ng orchids. Ito ay magpapaganda ng ating hardin at maaari pang maging negosyo. Pero teka. Ugat puno, paano tayo magtatanim? Anong walang silbi? Sandali lang ha, babalik ako. Maghintay lang kayo dito. Sasagutin ko yan. Wow! Hoy! Tik na ako dun ah. Book topic! Kasi naman kulit bakit pa tayo nandito sa taas? Pwede naman tayo dun sa baba. Book, may papakita ko sa inyo. Ano? Ano yun? Diba, naghahanap tayo ng paraan ng pagtatanim? Oo. Ano po, Book? Para sa SSC na eskwela. At saka, nasa yung tuturo mo. Ako po nakikita ko, Book. Ito yun. Hindi ako katulad mo na meron kang X-ray vision. Hindi ko nakikita lahat. Nga pala, pasensya na kayo, Book. Oh, Saan tayo? saan ka pupunta? Ha? Saan na tayo doon? Aba, palayan ito ah. Eksakto! Palayan. Malaking palayan. Siguro mga 5 hektarya ang laki. 5 hektarya? Alam mo, sa dami ng mga palay na to, pwedeng-pwede na suplayan ng isang buong bayan. Eto lang ba? Ay, hindi lang yan, Bob. Aba, ang dami-daming gulay niyan ah. Alam mo, sa dami niyan, pwede ulit suplayan ng isang buong bayan. Ngay. Pero teka muna, sa tingin mo magkakasya lahat sa loob ng SSC na eskwela? Tingnan mo nga, may traktora, may warehouse, ang lalaki niyan at ang dami-dami. Hindi magkakasya sa loob ng sasakyan natin. Ay, Bob, pasensya na. Ay, sandali lang. Ayan. Maliit nga yan, tamang-tama para sa isang pamilya. Pero, sa tingin mo magkakasya sa loob ng sasakyan natin? Ikaw hindi ka talaga nag-iisip kung pipili ka, dapat yung kasya sa loob ng sasakyan natin, yung SSC na Bob, eskwela. sandali lang. Gusto niyo, liitan pa natin? Kung liliitan mo pa, yung paliliitan mo, kakasya sa loob ng SSC na eskwela. Ha? Kita mo nga yung mga sinabi mo kanina, traktora, warehouse, ang dami-dami, hindi nakasya sa loob ng sasakyan natin yon. Kung ano-ano naman yung mga sinasabi mo sa akin, no? Aba! Oo nga, paliksik ano? Hagdin ng gulay. Marami na nga palang mag-anak ang nagbubungkal ng lupa nila sa bakuran para magtanim ng mga gulay. Bob. Bob, nagamitin ba natin yan? Pwede, pero... Bob, bakit? Siyempre, kung ganitong paraan ang gagamitin natin, kakailanganin natin ng lupa. Lupa! Siyempre, natural. Kapag magtatanim, di may lupa. Yun na nga. Paano natin pagkakasya yung lupa dun sa SS na eskwela? Ang bigat-bigat nun. Buti kung makaangat pa ang SS. Hindi lahat ng halaman ay tinatanim sa lupa. Ang sabi ko, hindi lahat ng halaman ay tinatanim sa lupa. Gulat ka, ha? Hindi ako maniniwala sa'yo. Paano? Tulad ng ano? Ito, tulad itong dala ko, water lily. Water lily. Ang hawakan mo. Sige. Aba, oo nga ano. Ang water lily, hindi na kailangan ng lupa. Kundi, tubig. Hindi ko naisip yun ha. Tiga-tubig pa naman ako. Wala talaga akong silbi. Tubig. Naisip ko. Nasa bayan kita, Bokno. Tara. May isa pa akong bagong paraan ng pagtatanim ng halaman. Paano? Pagtatanim ng walang lupa. Oh, gulayan ito ah. Nasaan ang tubig?
tubig na. Akala ko ba sa dagat mo kami dadalhin? Sa taniman na walang lupa. Eh, nandito lang nga kayo eh. Eh, bakit nasa lupa tayo? Eh, di ba sabi mo sa dagat? Oh. Sa tubig? Oo. Eh, tubig na nga yan eh. Kaya lang, ibang klaseng tubig yan, hindi basta-bastang tubig yan. Meron niyang mga nutrients na matatagpuan sa lupa. Meron niyang nitrogen, phosphorus, at saka potassium, at iba pang mga pataba. Naku! Ang galing mo talaga, Ugat Puno. Ang husay-husay mo. Dami mo nang alam, ha? Ito na ang sikat, ang kilala ng lahat. Pero mabalik tayo sa hydroponics. Hindi na tayo bago. Ito'y ginagawa na namin nung kapanahunan ko. Noong 605 bago ipanganak si Kristo ay ginagawa na namin to sa aking kaharian. Ha! Ang hydroponics ay nanggaling sa salitang Griego kung saan ang ibig sabihin ng hydro o tubig, honos o paggawa. Sa madaling salita, ito ang paggawa o pagtatanim ng mga halaman sa tubig. Kaya naman, noong 19 na siglo, naiulat sa mga scientific journals na may matagumpay na eksperimento na isinagawa kung saan sa isang espesyal na solusyon ng tubig at nutrients ay tumubo ang mga puno ng peras, mansanas, kalamansi at kahit ang mga gulay. Galing ano? Ito na ngayon ang sagot sa tanong mo. Simple lang ang hydroponics. Tulad ng regular na pagtatanim, ang halaman ay kumukuha ng sustansya mula sa solusyon ng 70% tubig at 10% fertilizer. Ang halaman ay inilalagay sa container kung saan umiikot-ikot ang solusyon na ito. Ang solusyon na ito ay may nutrients tulad ng natatagpuan natin sa lupa, tulad ng nitrogen, phosphorus at potassium at iba pa. Yan ang hydroponics. Kung kaya may lupa o wala, mabubuhay ang halaman. Nakonsensya ka na ba? Hindi ko akalain kay raming paraan ng pagtatanim sa mga halaman. Ita-ita tanim ng palay at gulay, meron ding hardin sa likod bahay. Pero nagulat ako sa hydroponics. Halamay lumalago sa solusyon ng tubig. Maraming paraan, pagtatanim ng halaman, mayroong tanim sa lupa, iba'y sa tubig naman. Anumang paraan, ayos na ayos lang. Tanim sa tubig o sa lupa, pagkain ng lahat. Puno ba yan? Puno ba yan? Oh! May sunog! May sunog! Puno ba yan? Wala po. Si Ugat Puno po ito. Teka, huwag mo akong ginugulat, ano ha? Abe, muntik na akong atakin ng dahil sa'yo ah. Eh, pasensya na po kayo. Masaya lang po kasi ako kasi natulungan ko po si Book. Alam niyo, marami po akong nalaman tungkol sa pagtatanim po ng halaman. Ayan, siguro pwede na rin po ako matawag na isang ganap na puno. Aba naku, nangarap. Puno ba yan? Hindi pa po ba sapat yun? Oh. Gas. Ugat Puno, marami ka pang dapat matutunan. Marami pa. Yung natuklasan mo ngayon, simula pa lang yan. Ugat, sabi nga nung matatandang puno, tandaan mo ito, ang paglalakbay ng 1,000 milya ay nagsisimula sa isang hakbang. 1,000 milya? Hoy, malayo yun, nakakapagod. Nagamit na lang kaya ako ng time machine. Si Sinquela yun. Sayang. At saka itong katamtamang paraan naman, at saka yung garden sa likod ng bahay, hindi rin pwede sa atin yun eh. Yung sa tubig. Hydroponics!
Di rin pwede. Bakit? Bakit? Mabigat ang tubig, hindi ba? Oo nga. Ano ba yung gagawin natin? Gagawin. Ano na yan? Di. Ano kaya yun? Magpa-deliver na lang tayo. Hello, only kayo dito.